Matagal nang nangungulila si Sapaw sa kanyang ina na iniwan sila noon sa tribo. Pagkatapos pumatay ng kanyang ama, napagdesisyonan niyang bumaba sa bundok para hanapin ito. Kahit medyo mangmang sa syudad, sinubukan niya pa rin hanapin ang address kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Hanggang may makasalubong siyang babaeng bigla na lang babago ng buhay niya. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Hindi ako makapaniwala dito, Velvet. Alam mo kung gaano kahalaga mapaganda ang image mo, di ba? Talagang magiging maingat na tayo. Dahil hindi ako papayag na makipagkita ka pa sa boyfriend mo. Napailing ang kanyang manager. Kinagat ni Velvet ang kanyang labi. Alam niyang nagkamali siya. Ngunit hindi niya inasahang sasabog ito ng ganon. Gusto niya lang namang makasama si Dylan dahil anniversary nila kahapon. I'm sorry, Ate Melissa. Hindi ko akalain na magiging big deal to, na magiging issue pa. Marahan niyang sabi. Bahagyang tumaas ang boses ng kanyang manager. Nakita ka sa isang date kasama si Dylan. Sa lahat ng tao, bakit kayo pang sinundan? Talaga naman palibhasa. Ang daming may interesado sa buhay ng ka-love team niyang si Nadine. Laging good shot sa maraming fans, kahit makasira ng ibang artista. Napangiwi si Velvet sa pagbanggit kay Nadine. Hindi niya rin gusto ang on-screen partner ni Dylan. Napakasamaan ang ugali nito, pero walang magawa ang boyfriend niya. Ang love team kasi ng mga ito ang nagpasikat sa lalaki. Sobrang laki pa ng fanbase. Kaya anong laban ng katulad niyang 4 na taon lang sa industriya, ni hindi nga siya mabigyan ng malaking project. Nagkaroon siya ng isang movie na siya ang bida, pero hanggang doon lang yon. Hindi na nasundan pa. Alam ko, at sorry talaga. Sagot ni Velvet na may bahid ng panghihinayang sa boses. Hindi namin sinasadya ni Dylan na lumabas sa public ang mga picture namin. Gusto lang naman naming mag-celebrate. Alam mo namang lagi siyang busy. Masaya ako na nabigyan niya ako ng oras ng araw na yon. Huminga ng malalim si Ate Melissa. Velvet, kailangan mong maunawa ang mainiingatan tayo. Image mong nakasalalay dito. Kapag bumagsak ka pa rito, malabo ka na talagang magkaroon ng pangalan sa industriya. Kahit sobrang ganda at talented mo pa. Kung hindi ka bet ng mga tao, walang mangyayari. Bumaha na ang frustration kay Velvet. Wala naman kaming ginagawang masama. Gumawa na lang tayo ng palusot. Hindi naman kami sobrang intimate dahil nag-iingat din kami. Hindi ba pwedeng isipin ng media na lumabas lang kami as friends? Napailing si Ate Melissa. Hindi mahalaga kung anong iniisip mong tama o mali. Perception ng fans ang may bigat sa industriyang ito, Velvet. At sa ngayon, nalagay niyo sa alanganin ang career mo at ang love team nila Dylan at Nadine. Napapuntong hininga si Velvet. Nagtrabaho siya ng husto upang makarating sa kung nasaan siya. Hindi pa malayo, pero medyo nakakausad na. Nalaos man sa pagiging child star, bumabawi naman siya. At ngayon ay parang nadulas lahat ng iyon sa kanyang kamay. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para maayos to. Hindi muna ako magiging pasaway sa'yo. I'm sorry. Tumango si Ate Melissa. Good. Sabay nating haharapin to. Pero tandaan mo, career mo ang nakataya dito. At baka kung ano-ano pang lumabas na issue sa picture niyong dalawa ni Dylan, huwag mong hayaang maapektuhan ka sa mga sasabihin ng iba. Muling tumango si Velvet. Alam niyang kailangan niyang matuto mula sa kanyang ginawa. Ang kanyang karera ang mahalaga sa ngayon. Iyon muna ang pagtutuunan niya ng pansin. Determinado siyang patunayan muli ang sarili sa mundo ng showbiz. Natigilan lamang si Velvet sa pag-iisip nang biglang magpreno ang kanilang sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kung wala siyang seatbelt, baka tumalsik na siya sa unahan. Gulat na gulat si Velvet. Anong nangyari? Bakit tayo tumigil ng ganun? Natataranta ang kanyang manager. Manahimik ka, Velvet. May natamaan yata tayo. Titignan ko. Lumabas na nga si Ate Melissa. Mabuti na lang, walang masyadong tao sa lugar na iyon.
Ilang sandali pa, magkatulong na ang kanyang manager at driver sa pagbubuhat ng isang lalaki. Napasinghap siya nang makita nga may tumutulong dugo sa noo ng lalaki. Kinakabahang nagtanong si Velvet. Oh my gosh! Okay lang ba siya? Tinignan ni Velvet ang itsura ng lalaki. Gwapo ito, pero moreno at medyo mahaba ang buhok. Matangkad din. Nagtaka lang siya sa mga dala nitong gamit. Pinahawak sa kanya iyon ni Ate Melissa. Ang bag nito ay gawa pa sa indigenous materials. May isang pinahawak sa kanya. Napatili siya nang may biglang gumalaw sa loob. Ano yun? Bakit may gumagalaw dito? Ate Melissa, baka may ahas siyang dala. Matuklaw pa tayo. Natatarantang sabi ni Velvet. May manok dyan. Nangihinang sabi ng lalaki. Napatingin si Velvet dito. Buhay ka? Napairap si Ate Melissa. Malamang, Velvet. Kaya nga nagsalita, di ba? Buhay siya. Pero dumudugo ang noo niya. Napalunok si Velvet at tinitigan ang lalaking nasa kanyang tabi. Mukha siyang taga-bundok. Hindi ba dapat dalhin natin siya sa ospital? Umiling ang kanyang manager. Hindi, Velvet. Pwedeng magdulot ng maraming atensyon, lalo na para sa'yo. Nag-aalala na si Velvet at tumulong sa pag-ampat ng tumutulong dugo rito. Pero kailangan niya ng tulong medikal. Pinilit magsalita ng lalaki. Wala bang mga halamang gamot dito? Mabisang gamot yun para sa sugat ko. Nanlaki ang mga mata ni Velvet. What? Halamang gamot? Ano bang pangalan mo? Hindi ka pa marunong tumawid, ha? Sapaw ang pangalan ko. Sagot naman ng lalaki. Sinaway siya ng kanyang manager. Mamaya mo na kausapin. Hindi natin siya pwedeng dalhin sa ospital dahil may mga magtatanong na otoridad doon about sa nangyari. Dalhin natin siya sa kondo mo. Tatawag tayo ng doktor. Ito ang pinakaligtas na opsyon na pwede nating gawin ngayon. Maya-maya ay dumating na sila sa kondo ni Velvet. Pinagtulungan nila si Sapaw madala sa guest room. Nag-aalala siya para sa lalaki. May issue pa nga siya, may panibago na namang issue. Baka tuluyan ang bumagsak ang kanyang career. Kinagat ni Velvet ang kuko niya. Kinakabahan ako. Sana maging okay lang si Sapaw. Hindi ako makapaniwala na mangyayari pa talaga to. Pumuntong hininga si Ate Melissa. Kailangan nating manatiling kalmado. Parating na ang doktor. Tinitigang mabuti ni Velvet si Sapaw. Wala akong nakitang katulad niya. Para siyang... saan ba siya galing? Nagkibit balikat ang kanyang manager. May binanggit siya tungkol sa mga bundok. Ewan ko, baka traveler siya. O baka naman, galing siya sa malayong nayon. Mukhang hindi siya taga rito. Pinagmasdan ni Velvet ang binata. Sana maging okay siya. Maya-maya ay dumating na rin ang doktora. Hangad ni Velvet na maging okay lang ang binata. Ayaw niyang makadisgrasya ng ganoon ang kanyang driver. Malit lang naman ang sugat, pero hindi naman masyadong seryoso. Sabi ng doktor sa kanila. Nakahinga naman ng maluwag si Velvet. Thank you, Doc. Pagkatapos kamutin ng doktor sa Sapaw, nakahinga na siya ng maluwag. Kakausapin na lang nila ang lalaki paggising nito. Mukha naman itong mabait. Dito ka muna, ha? Hindi ka pwedeng umalis dito sa kondo mo. Pupunta lang ako sa company. Tinatawag na ako. Titignan lang nila kung anong magagawa sa inyo na Dylan. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman dito si Manong. Ayaw kong magising yung lalaki. May kasama ka pa rin. Sabi sa kanya ng kanyang manager. Marahang tumango si Velvet. Thank you, Ate Melissa. Sorry talaga sa lahat ng perwisyo ko ngayon. Bumuntong hininga na lamang ito bago umalis sa kanyang kondo. Pumunta na muna si Velvet sa sarili niyang kwarto. Nag-check siya ng kanyang phone. Kumunot ang noo niya nang makita ang mga post ng fans ng love team ni Dylan at Nadine. Hindi ako kabit. Boyfriend ko yung idol niyo. Naiinis sa sabi ni Velvet. Nagbasa pa siya ng iba. May nakita rin siyang cryptic post mula kay Nadine.
Pinapalabas talaga nito na siya ang third party. Sarkastiko siyang tumawa at binaba ang kanyang cellphone. Ang kapal ng mukha! Ako pa talagang pinapalabas niyang third party sa kanila na Dylan para makuha ang sipot siya ng mga tao. Alam naman niya sa kanyang sarili na ako ang girlfriend niya. Naiinis niyang sabi. Tinawagan niya kaagad si Dylan. Pero hindi naman ito sumasagot sa tawag. Gusto niyang magwala. Wala man lang ginagawa ang boyfriend niya para ipagtanggol siya. Hanggang isang statement ang inilabas ni Dylan. Don't worry, Didin. Mahal namin kayong Didin fans. Edited lang ang nakita niyong pictures. Walang makakatibag sa love team namin ni Nadine. Napasigaw siya sa sobrang inis. Binato ni Velvet ang mga unan. Napakawalang kwentang boyfriend ni Dylan para sa kanya. Baka ramdam niya ay hindi naman siya nito minahal. Mas gugustuhin pa nitong masira ang pangalan niya kesa ipagtanggol siya. Nag-iwan siya ng voice message sa lalaki. Napaka-selfish mo! Maghiwalay na tayo! I hate you! Bumuhos ang mga luha ni Velvet. Ayaw niya namang masira ang career ni Dylan. Pero sana man lang ipagtanggol siya ng buwisit ng boyfriend sa mga basher. Kaya aasahan niya na mas maraming magagalit sa kanya. Kinuha ni Velvet ang tissue at suminga. Nakakainis ka? Ang dami-dami kong sinugal para sa'yo. Pero iiwanan mo rin pala ako sa ere. Hinding-hindi na ulit ako magpapauto sa'yo. Halos sabay sila ni Dylan pumasok sa industriya. Naging close sila dahil sa ilang workshop na kanilang dinadaluhan. Umabot ng 1 taon ang kanilang relasyon. Iyon nga lang, tatapusin niya na iyon. Napatunayan niya nga mas mahalaga ang career nito sa kanyang boyfriend. Hindi na inisip ng binata ang magiging dulot ng statement nito sa kanya. Kung hindi naman nakisakay sa kasikatan ni Nadine, hindi naman agad ito aangat sa show business. Sa sobrang inis ni Velvet, ay ginawa na lang niya ang skincare routine niya. Masyado na siyang na-stress, baka pumangit na siya. Lumabas siyang may facial mask sa muka. Kaya lang napatili sila pareho ng lalaki nang makita ang isa't isa. Sino ba namang hindi magugulat? Naabutan lang naman ni Velvet si Sapaw sa kusina. Akmang ilalapat na nito ang kutsilyo sa leeg ng manok. Biglang lumipad ang manok na hawak nito. Napatalon siya sa gulat. Takot na takot siya at baka matuka pa siya. Hindi niya namalayang napasak lang na pala siya kay Sapaw. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sobrang tapang ng manok na yan. Marahang sabi ng binata. Napalingon sa Velvet kay Sapaw. Nanlaki ang kanyang mga mata nang muntik nang maglapat ang kanilang mga labi. Sakalang niya na-realize ang kanilang posisyon. Nakasak lang na pala siya sa binata. Mabilis siyang bumaba at tinanggal ang facial mask. Ang ganda mo naman pala. Napatili ako dahil akala ko ay kung sino nang nilalang. Nakangiting sabi sa kanya ni Sapaw. Tumaas ang sangkilay ni Velvet. You know what? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa sinabi mo. Anyway, ano bang ginagawa mo sa manok mo, ha? Baliw ka ba? Bakit mo gigilitan sa leeg? Napahawak sa tiyan niya si Sapaw. Gutom na kasi ako at baon ko ang manok na yon. What the? This is Manila. Sana, bumili ka na lang kaysa magkakatay ka dyan. Ano ka ba naman? Kung natuloy yun, edi dumanak na ang dugo sa kitchen ko. Lumapit siya sa refrigerator. Kumuha siya ng hilaw na manok. Wala pang sinaing, kaya nagsaing na muna siya. Kung may isang talent man siya, bukod sa pagiging artista, iyon ay ang hilig niya sa pagluluto. Pangarap niya pang ang magkaroon ng sariling restaurant in the future. Pagtingin ni Velvet kay Sapaw, manghang-mangha itong nakatingin sa refrigerator. Hindi ko inaasahang may ganyan palang klase ng gamit dito sa syudad na naglalabas ng mga pagkain. Sa amin, kailangan pang mangaso o makipagpalitan ng produkto bago makakuha ng pagkain. Parang mahika naman ang gamit na yan. Hindi mapigilang matawa ni Velvet. Silly,
Refrigerator ang tawag dyan. Pinaglalagyan namin yan ng mga pagkain kapag ubos ng stock. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganyan? Tumango naman si Sapaw. Oo, may mga bagay pala rito sa syudad na mapapadali ang buhay ng tao. Galing ako sa bundok, mula sa isang tribo. Nandito ako para hanapin ang aking inang umalis doon sa bundok para maghanap ng trabaho rito. Sadyang taga rito ang aking ina na nakilala lamang ng aking ama. Iyon din ang dahilan kung bakit marunong ako magsalita ng Tagalog katulad nyo. Saka nag-aral ako kahit konti. Tumango naman si Velvet. Kaya pala iba ka kumilos. Pero nasa Manila ka. Sana man lang, makiblend ka. Di ba? By the way, pasensya ka na ha. Hindi namin sinasadyang pagkakabundol sa'yo. Hinuli na ni Sapaw ang manok na dala at nilagay muli sa lalagyan. Ayos lamang. Pakiramdam ko, pagkakamali ko rin naman yun. Ano nga palang pangalan mo? Napakagat-labi si Velvet. Hindi na bago sa kanyang kaunti lamang ang nakakakilala. Pero iba naman si Sapaw. Galing ito sa bundok, kaya malamang hindi nito alam na artista siya. Mas komportable tuloy na kausapin ang binata. I'm Velvet. Saad niya. Napangiti naman si Sapaw. Ang ganda naman ng pangalan mo, Velvet. Nagpanting ang mga tenga niya. Anong Velvet? It's Velvet. Tumaas ang kilay ni Sapaw. Velvet? Mahina siyang tumili. Huwag mo na lang akong tawagin sa pangalan ko. Ang pangit kapag ikaw ang bumabanggit. Kumunot ang noo ni Sapaw. Anong pangit doon? Maganda nga ang pangalan mo, Velvet. Stop! Nagkakainis ka na ha? Huwag mo na lang akong tawagin sa pangalan ko. Anong tatawag ko sa'yo? Wala! Mukhang naramdaman ni Sapaw na naiinis na siya. Tumahimik na ito at pinanood na lang siyang magluto. Ayaw na nitong magsalita. Natatakot nang magalit siya. Lihim siyang natawa. Ang laking tao ng binata, pero animoy maamong tuta. Sa kanya lang natitigan ng mabuti ang lalaki. Sa bundok man tumira, daig pa ang nag-gym sa ganda ng pangangatawan ni Sapaw. At parang hindi aware ang binata roon. Wala itong ideya na gwapo at maganda ang tindig nito. Umawang ang bibig ni Sapaw. Ang bango naman ng niluluto mo. Mas lalo akong nagugutom. Umiwas ng tingin si Velvet. Oh, chicken adobo ang niluluto ko para sa'yo. At nilagyan ko ng maraming itlog at mushrooms. Sana magustuhan mo. Hinain ni Velvet ang pagkain sa harap ni Sapaw. Kumunot ang kanyang noo nang makitang tumingala ito at pumikit. Nangalong baba siya sa harap nito. Mukhang kasama sa tradisyon ng mga ito iyon. Tinikman na ni Sapaw ang niluto niya. Ang sarap naman ito. Napangiti siya at kumain na rin. Medyo nawala ang stress ni Velvet. Masaya siya kapag may nakaka-appreciate ng kanyang mga niluto. So, saan ka ngayon pagkatapos mo rito? Curious niyang tanong sa binata. Napatingin sa kanya si Sapaw na puno pa ang bibig ng pagkain. Aalis ako. Alam ko rin naman kung saan hahanapin ang nanay ko. Tinignan niyang mabuti si Sapaw. Mukha namang hindi ito ang klase ng taong nagsasabi ng chismis tungkol sa media. Ni hindi ka siya nito kilala. Tumango si Velvet. Bibigyan kita ng pera, ha? In case na kailangan mo. Umiling naman si Sapaw. Hindi na kailangan, Velvet. May pera naman ako. Handa ako sa pagpunta rito. Napairap si Velvet sa pagbanggit nito ng kanyang pangalan. Huwag mo na nga ako sabing tawagin sa pangalan ko, okay? Bibigyan pa rin kita ng pera. Hindi sa binabayaran kita. Pero abala ko na rin dahil sa nangyari. Kailangan mo rin ng gamot sa sugat mo. Mas mapapanatag ako kung tatanggapin mo ang pera ko. Naguguluhan man, tumango na lang rin si Sapaw. Pagkatapos niyang pakainin ito, pinahatid niya na lamang sa driver. Hangad niyang makita ng lalaki kung ano ang hinahanap nito. Lumipas ang mga araw, namatay na ang issue. Pero ang inis ng mga tao kay Velvet, hindi mawala.
Kapag may mall shows siya, naroon ang mga ibang loyal fans niya. Pero mas marami ang nagbubuo sa kanya. Hinayaan niya na lang. Mawawala rin naman iyon. Lalo pa at may bagong movie na rin naman si Dylan at Nadina. Isang araw, patungo sa dressing room si Velvet nang bigla na lang may humila sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang si Dylan iyon. Magkapareho sila ng management kaya iniiwasan nila ang bawat isa. Pero iba na ng mga oras na iyon dahil hinila pa siya nito sa fire exit. Ano ba? Bakit mo ako hinila? Naiirita niyang tanong rito. Tinignan siyang mabuti ni Dylan. Anong break? Hindi ako papayag na maghiwalay tayo, Velvet. Dahil lang doon, aawayin mo na ako. Hindi mo na ba ako mahal, ah? Sarkastik siyang tumawa at tinanggal ang pagkakahawak nito. Sa akin mo ba talaga tinatanong yan, ha? Pagkatapos mong maglabas ng ganong statement? Selfish ka. Oo, hindi kasing ganda ng career mo, ang career ko. Pero para mo na rin sinira dahil sa ginawa mo. Kaya para sa akin, hiwalay na tayo. Hindi ko nakikita ang future ko sa katulad mong sarili lang ang iniisip. Namungay ang mga mata ni Dylan. Velvet, sorry na. Napailing si Velvet at iniwan ito roon. Nagmamadali siyang pumunta sa dressing room. Huminga siya ng malalim. Nanikip ang kanyang dibdib sa sobrang sama ng loob. Oh, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang? Tanong sa kanya ng kanyang manager. Tumango si Velvet. Anong sunod kong schedule? Wala na naman. Pero may birthday party ng co-artist mo. Yung nakasama mo sa isang teleserye? Sa'yo, nasa'yo kung pupunta ka o hindi. Sabi ni Ate Melissa. Bumuntong hininga si Velvet. Pupunta na lang ako. Masastress lang ako sa bahay. Tumango naman si Ate Melissa. Sige, magpahatid at magpasundo ka na lang kay Manong para iwas issue. Busy naman si Dylan. Invited din siya doon. Pero alam ko, hindi pupunta yon. Naghanda na nga si Velvet para sa party. Kahit papaano, nag-enjoy siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Dylan doon. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Humakbang na kaagad ito palapit. Umalis siya agad roon. Mabuti na lamang walang nakapansin. Lumabas na siya ng hotel. Kaya lang sa paglingon ni Velvet, nakita niya pa rin na sinusundan siya ni Dylan. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Habol niya rin ang hininga at nangangati ang balat. Ano bang ginagawa niya? Hindi ba siya nag-iisip? Magkakaroon na naman ng issue dahil sa ginagawa niya. Namumula na ang balat at mas lalong nangati si Velvet. Velvet? Kumunod ang kanyang noo nang makita si Sapaw. Anong ginagawa mo rito? Napalingon siya kay Dylan na palabas na ng hotel. Hindi talaga siya nito tatantanan. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Natataranta na si Velvet. Ang dami niyang nararamdaman. Tapos, may ex-boyfriend pa siyang sunod ng sunod. Bumuntong hininga si Sapaw. Nakita ko kasing pumasok sa gusaling to, ang nanay ko. Hindi ko alam kung namamalikmata ako, pero titignan ko na rin. Hindi na natuloy ni Sapaw ang gustong sabihin. Hinawakan niya ang batok nito at hinalikan. Ginawa niya lang iyon para maitaboy si Dylan. Pero hindi niya inasahan na magugustuhan niya ang halik. Nanlaki ang mga mata ni Sapaw pero napapikit naman siya. Lalayo na sana si Velvet pero ang lalaki naman ang humapit sa kanya at mas hinalikan pa siya. Nang matapos ang halik, titig na titig sa kanya si Sapaw. Bakit mo ginawa yun? Hinihingal si Velvet. Hindi niya alam kung dahil sa halik o talagang kinakabos na siya ng hininga. Nang lumingon siya sa entrance ng hotel, wala na roon si Dylan. Bumalik ang tingin niya kay Sapaw. Ilang sandali pa, nawalan na siya ng malay. Nagising na lamang siyang nasa kondo niya na siya. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Sapaw. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Kumusta ang kalagayan mo? Ayos ka na ba?
Nag-aalalang tanong ni Sapaw. Hindi alam kung saan siya hahawakan. Sinapo niya ang kanyang ulo. Anong nangyari? Namilog ang mga mata ni Ate Melissa. Nahimatay ka lang naman pagkatapos mong gumawa ng eksena sa labas ng hotel. Bakit ka uminom ng alak? Alam mo namang malala ang allergy mo roon. Hindi ba? Mabuti na lang. Kaunti ang nainom mo. Pero delikado pa rin. Napapikit si Velvet. Baka nakainom siya sa party nang may halong alcohol content. Hindi niya naman alam iyon. Masyado rin siyang nataranta sa ginawa ni Dylan. Napamulat lang siya ng mga mata nang hawakan ni Sapaw ang kamay niya. Aking hihingi ng kamay mo sa iyong mga magulang. Nais kitang dalhin sa aming tribo at pakasalan, Velvet. Madamdaming sabi ni Sapaw. Nanlaki ang mga mata ni Velvet at inagaw ang kamay. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Napailing ang kanyang manager. Kanina pa yan. Ano bang ginawa mo? Paulit-ulit ang sinasabing kailangan kanyang pakasalan. Mukha namang harmless, kaya sinama ko na lang. At alam mo ba, ha? Mabilis na kumalat sa internet ang halikan nyo. May video pa. Tinitigan siya ni Sapaw. Kailangan nating magpakasal dahil nahalikan mo na ako at nahalikan na rin kita. May tradisyon sa amin na kailangan naming pakasalan ang aming kasintahan. Nang lumapat ang mga labi natin sa bawat isa, ikaw ay akin ang kasintahan, Velvet. Hindi ako maaaring magpakasal sa iba. Gayong ikaw na lang dapat ang nasa puso ko at isipan. Umawang ang bibig ni Velvet. Hindi niya ma-absorb ng maayos ang mga sinasabi ni Sapaw sa kanya. Nawiwindang ang kanyang utak. Tumingin siya sa kanyang manager. Ate Mel, paalisin mo na siya rito kung ano-anong mga sinasabi niya. Bumuntong hininga naman ito. Kapag pinalis ko yung si Sapaw, susundan niya ng mga paparazzi. Umiling naman si Sapaw. Hindi ako alis. Ikaw ang kasintahan ko. Hindi kita pwedeng iwan. Napapikit si Velvet sa inis. Hindi mo ako girlfriend. Pwede ba? Tumigil ka na. Umalis ka sa kwarto ko. Ramdam siguro ni Ate Melissa na inis na siya. Kaya pinalabas sa muna nito si Sapaw sa kwarto. Nang maiwan sila sa loob, tumabi sa kanya ang kanyang manager. Tignan mo, viral kayo sa social media. Kayo ang pinag-uusapang dalawa. Maraming na-curious kay Sapaw. Sabi ng Ate Melissa sa kanya. Tumaas ang sangkilay ni Velvet. So what? Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Ate Melissa. It means, pwede natin siyang magamit para sa career mo. Ngayon ko lang napansin, ang guwapo at ang hot nga ng taga-bundok na yon. Kaya bakit hindi ko gawing talent, di ba? Pero hindi pa kayo nag-aalala sa akin? What if stalker ko pala yan? Tignan mo nga yung tingin niya sa akin kanina. Kung ano-ano pang sinasabi niya sa akin. Papakasalan daw ako. Baliw na ba siya? Ha? Humalokip-kip ang kanyang manager. Kasalanan mo rin, Velvet. Ikaw ang unang humalik, di ba? May natamaan kang paniniwala niya. Kaya yan, ayaw kang tantanan. Kaya nga gamitin na natin itong pagkakataon na to. Malay mo, siya na ang maging susi sa pag-uspong ng karir mo. Ginulo ni Velvet ang kanyang buhok. Siya na yata ang unang mababaliw sa mga nangyayari sa kanya. Pero habang nakikita ang mga comment ng mga tao tungkol sa mga pictures nila ni Sapaw, unti-unting gumagaan ang kanyang kalooban. Nang magsimula siya sa industriya, iyon ang unang beses na nakatanggap siya ng magagandang salita tungkol sa mga tao. Natutuwa ang puso niya na may mga nagiging interesado na sa kanya. Napakagat-labi si Velvet. Talaga bang mas magandang kalalabasan ng career ko kapag hinayaan ko si Sapaw na lumapit sa akin? Napangiti si Ate Melissa. Trial and error. Susubukan natin. At kung gumana, okay sa inyo pareho. Pero kung hindi, don't worry. Alaga pa rin naman kita. Namalayan na lamang ni Velvet, nakaharap niya na si Sapaw.
Malamlam ang mga mata ng binata habang nagkatingin sa kanya. Tumaas ang mga balahibo niya, pero hindi dahil natatakot siya, kundi dahil kinakabahan siya sa titig ng lalaki sa kanya. Para bang punong-puno ng damdamin iyon at walang halong kahit anong masamang motibo. Gusto mo akong maging artista? Ano yun? Tanong ni Sapaw sa kanyang manager. Ngumiti naman si Ate Melissa. Ang pagiging artista, trabaho yun. Lalabas ka sa TV commercials. Pwede ka rin sa modeling. Ganoon din ang trabaho ni Velvet. Muling napatingin sa kanya si Sapaw. Iyon ang ginagawa mo rito, Velvet? Tumango na lamang si Velvet. Ganoon ang trabaho ko. Lagi rin akong busy. Abala. Kaya hindi mo ako madalas makikita. Bahagyang nalungkot si Sapaw. Pero gusto ka talagang makita. Gusto kong hingin ng kamay mo para sa isang kasal. Ganoon ang nakaugalian sa amin. Nawindang kaagad si Velvet sa sinabi nito, pero pinakalma niya ang sarili. Pero iba ang kultura rito sa amin. Magpapakasal lang ako kung mahal ko ang isang tao. Kakakilala pa lang natin. Imposibleng mahalin kita o mahalin mo rin ako. Bumuntong hininga si Sapaw. Pero natikman ko na ang mga labi mo. Napatingin sa kanya si Ate Melissa. Tumikhim naman si Velvet. Siya ang may pakana, pero siya ang nag-iinit sa hiya. Hindi niya kinakaya ang pagka-straightforward ni Sapaw. Kung ganon, gagawin ko ang lahat para mapaibig ka. Nakangiting sabi ni Sapaw sa kanya. Napalunok si Velvet. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Kailanman hindi siya kinabahan ng ganoon kahidilan. Tanging kay Sapaw lamang. At hindi niya matanggap na isang taga-bundok lang pala ang magpapadama sa kanya ng ganoon. Kinuha ni Ate Melissa ang atensyon ng lalaki. Sapaw, hindi ko alam kung naiintindihan mo to. Pero, alam mo bang trending ka sa social media? Nakuha mo ang atensyon ng libo-libo sa charm mo at kapugian. Maraming interesadong malaman kung sino ka. Umiling si Sapaw at hindi pa rin matanggal ang tingin sa kanya. Atensyon lang ni Velvet, ang nais ko. Mahina siyang siniko ng kanyang manager. Ano ka ba? Tulungan mo akong kumbinsin nito. Halatang patay na sa'yo. Huminga si Velvet ng malalim. Sapaw, ganito kasi yan. Artista kasi ako. Kaya nakakuha tayo ng atensyon. Pasensya na kung ginawa ko yun sa'yo. Bukod sa nasa showbiz ako, gwapo at hot ka rin kasi. Tumaas ang mga kilay ni Sapaw. Hot? Nautal si Velvet kahit wala naman iyon sa kanyang katangian. Oo, hot. Magandang katawan mo. Malaki, matangkad. Ganyan ang gusto ng mga tao. Nakaka-attract sa kanila yan. Tinagalit nito ang ulo. Ikaw, hot bang tingin mo sa akin? Gusto mo ba ako kapag ganun? Muntik nang maibuga ng manager ni Velvet ang iniinom nitong tubig. Siguradong pulang-pula na siya. Hindi pa nakakatulong na inosente lang magtanong si Sapaw. Samantalang siya, halos umusok na sa sobrang pagkailang. Hindi lang inasahan ni Velvet na may isang lalaking halos sundin na lahat ng gusto niya. Para bang kung aayaw siya, aayaw din si Sapaw. Simula nang mahalikan niya ito, para bang siya na lang ang nakikita nito. Daig bang may gayuma ang kanyang bibig kung makaasta ito. Ang kanyang manager naman ang sumagot para sa kanya. Siyempre, gustong gusto yun ni Velvet. Pero bukod dyan, dahil merong something special sa'yo, Sapaw. Kung paanong gusto mo talaga tong alaga ko, ganoon din ang kagustuhan ng fans ni Velvet na makita kayong magkasama. May chemistry kayo. Napangiting muli si Sapaw. Masaya akong maraming tao ang gustong nakikita kaming magkasama ni Velvet. Ano bang talento mo? Mahilig ka ba sa musika? Ang ibig kong sabihin, marunong ka ba umawit? Tanong pa ni Ate Melissa kay Sapaw. Tumango naman
agad ang lalaki. Oo, marunong akong umawit. Sa aming tribo, madalas kaming umawit at sumayaw tuwing may nag-iisang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Velvet. Palagi na yata siyang makukulture shock kay Sapaw. Na-imagine niya tuloy na ito ay nakabahaga, may hawak na instrumento at sumasayaw-sayaw sa tabing ilog. Napailing na lamang siya. Peke namang tumawa si Ate Melissa. Oo, pero hindi katulad sa mga ganun ang tinutukoy ko. Mabuti na lang, marunong kang magtagalog. Hindi na mahirap para sa iyong makasalamuha ang mga tao rito. Natapos ang pag-uusap na iyon na napapayag si Sapaw. Hinayaan muna nila ang lalaki sa kanyang kondo. Hindi rin naman kasi ito mukhang masamang tao. Pinatuloy niya lang ito sa isa sa mga guest room niya. Gutom ka na ba? Tanong ni Velvet sa binata. Tumango naman agad si Sapaw. Oo, pero huwag kang magalala. May dala naman akong baon. Bukod doon, hindi ko hahayaang magtrabaho ka. Sa oras na naging mag-asawa na tayo. Ako ang lalaki, kaya ako magtatrabaho para sa'yo at sa ating mga anak, Velvet. Nawawala talaga ang poise ni Velvet. Pwede ba akong humiling sa'yo? Tumango naman si Sapaw. Oo naman. Pwede bang wag mo laging sabihin na gusto mo akong pakasalan? Lalo na kapag maraming tao. Katulad ng sinabi ko kanina. Iba ang paniniwala namin dito. Siguradong mawiwindang din sila. At iba na ang mga babae ngayon. Dito, maraming kayang gawin ang mga babae. Tignan mo ko. Nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Kahit babae ako. Hindi ako umaasa sa ibang tao. Lalo na sa mga lalaki. Mahinang tumawa si Sapaw. Kakaibang babae ka pala. Mas lalo mo akong pinapahanga, Velvet. Alam mo, okay na sana eh. Kaso yung tawag mo lang kasi sa akin, ang pangit pakinggan. Nakangiwing sabi ni Velvet. Nabakamot si Sapaw sa ulo nito. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Yun naman ang pangalan mo ah. Ang ganda nga ng pangalan mo, Velvet. Hindi nga. Tinakpan niya ang bibig nito. Shut up! Tawagin mo na lang akong baby. Okay na? Tinanggal na ni Sapaw ang kanyang kamay. Baby? Mahinang tumawa si Velvet. Mas okay na yan. From now on, tawagin mo akong baby. Ikaw lang ang pwedeng tumawag sa akin yan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Sapaw. Ibig sabihin, ako lang ang pwede. Natatangin na pala ako sa'yo kung ganun. Napailing na lamang si Velvet at lumayo kay Sapaw. Hindi niya maiwasang madala sa pagiging natural na corny ng lalaki. Magluluto na lang siya ng hapunan nila. Sumunod naman agad ito sa kusina. Pasta ang balak niyang lutuin. Sigurado si Velvet na hindi pa nito natitikman ang ganoong klaseng pagkain. Napasulyap siya kay Sapaw. Parang bata itong tumitingin sa mga gamit niya sa kusina. Napaka-inosente ng mapupungay nitong mga mata. Humihimig ng mahina si Velvet habang naghihiwa ng ingredients. Pasta ang lulutuin ko ah. Huwag mong masyadong galawin ang mga gamit. Baka may magalaw kang delikado. Tumabi na sa kanya si Sapaw. Namamangha lang ako sa mga gamit mo rito. Bago sa paningin ko. Tulungan na kita, baby. Matamis siyang ngumiti. Hindi na, Sapaw. Kaya ko na to. Madali lang naman. Ipagluluto rin kita ng roasted chicken. Feel ko, mahilig ka sa manok, no? Tumango naman agad si Sapaw. Oo, paborito ko nga yun. Tanda ko, nang umuwi si nanay noon galing sa syudad. Dinalhan niya kami ng kapatid ko ng fried chicken ang tawag doon. Gustong gusto namin pareho yun. Mahina siyang tumawa. Para ka talagang bata, no? Ang simple lang ng mga gusto mo. Tinignan ni Sapaw ang kanyang niluluto. Simple lang din naman ang buhay sa bundok. Hindi ganitong madali, pero masaya pa rin naman. Sabi mo, bumaba ka sa bundok para hanapin ang mama mo. Nahanap mo na ba siya? Tanong ni Velvet sa lalaki. Umiling si Sapaw. Hindi pa.
Wala na siya sa dating pinagtatrabahuan niya. Matagal na raw siyang wala roon. At kaya ako napadpad sa lugar kung saan mo ako hinalikan. Parang nakita ko siya roon. Pero namamalik mo lang siguro ako. Kay tagal ko nang hindi nakikita ang nanay namin. Bata pa lang kami. Simula nang iwan niya kami sa bundok. Namatay na si tatay kakahintay sa kanyang bumalik. Pero hindi na siya nagpakita pa. Nawala ang bahid ng ngiti ni Velvet. Sorry to hear that. Sana mahanap mo na ang nanay mo. Kapag naging artista ka, malay mo. Makita ka ng nanay mo sa TV at mahanap niyo ang bawat isa. Bumuntong hininga si Sapaw. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Kung anong mararamdaman ko kapag nakita ko siya. Gusto ko lang siyang hanapin para malaman ang kalagayan niya. At itanong kung bakit na kami iniwan. Ibinaba ni Velvet ang kutsilyo. Hinawakan niya ang kamay ni Sapaw. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa kanya na yakapin ang lalaki. Kapag hindi mo nahanap ang nanay mo, kahit sobrang busy ko, gagawa ko ng paraan. Sasamahan kita. Marahang sabi ni Velvet. Salamat. Nagpatuloy na si Velvet sa pagluluto. Pinanood lang naman siya ni Sapaw. Mukhang nawiwili na siya. Ito lang ang gusto niyang maging kanyang audience. Marahan niyang kinurot ang pisngi ni Sapaw. Kung makapanood ka sa pagluluto ko, daig mo pang nanonood ng magic show. Ang cute ng mga reaction mo. Cute? Tanong nito sa kanya. Sandali siyang nag-isip. Paano ko ba i-explain? Something ugly but interesting kasi yun. Pero hindi ka naman pangit. Ang gwapo nga eh. Maganda ka naman sobra. Diretsyong sabi ni Sapaw. Umalpas ang mahinang tawa mula kay Velvet. Hindi naman iyon ang unang beses na matawag siyang maganda. Pero kapag kay Sapaw niya narinig, naaaliw siya. Madalas siyang mapatawa nito at hindi niya inaasahan iyon. Ang galing mo palang mambola. Natatawang sabi ni Velvet. Nangalumbaba sa harap niya si Sapaw. At mas lalo kang gumaganda kapag tumatawa ka. Hindi ko mapigilang masitigan ka pa, baby. Hindi nakakasawa. Sana palagi kang masaya. Napangiti na lamang si Velvet. Kahit paano, nawala ang stress niya. Hindi niya na masyadong naisip ang galit ng fans sa kanya na Dylan at Nadine. Ano tong mga dahong to? Hindi pamilyar sa akin ang iba. Kuryosong tanong ni Sapaw sa kanya. Napatingin si Velvet sa hawak nito. Rosemary and thyme yan. Nagdaragdag ng flavor sa mga pagkain. Gusto mong tumulong, di ba? Halika, haluin mo ang sarsa. Habang tinatapos ko ang paghiwa ng mga mushroom na to. Hinalo ng mabuti ni Sapaw ang sauce. Malapot pala to, baby. Paano mo natutunan ang lahat ng ito? Parang ang dami mong alam na luto. Kung magiging asawa kita, baka busog ako sa'yo palagi. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Velvet. Pangarap ko yan. Kapag gusto ko na mag-settle, gusto ko sa bahay lang. Gusto ko maging housewife. Nagluluto na kasi ako simula bata pa ako. Ito isang bagay na gusto kong gawin. Kaya gusto kong gawin sa magiging asawa at mga anak ko. Pero magne-negosyo rin ako. Tumango si Sapaw at pilit na iniintindi ang mga sinabi niya. Medyo hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Pero parang magandang mga plano mo. Kapag nagkaroon na tayo ng pamilya, asahan mo na papakinggan ko rin ang mga gusto mo at mga desisyon mo. Alam mo, sa nayon namin, nasa bahay lamang ang mga babae. Kaya nga namangha ako nang makita kang ganito. Ang dami mong kayang gawin. Tumaas ang kilay ni Velvet. Talaga? Hindi mo ako pipigilang gawin ang gusto ko? Hindi. Dahil alam kong marami ka pang mailalahad sa mundo. At katulad nga ng sabi mo, magkaiba ang nakaugalin natin. Ayoko namang agawin mula sa iyo ang nakasanayan mo. Dahil lang magiging asawa mo ako. Napahinga ng malalim si Velvet. Parang hinihele ang kanyang puso sa mga sinasabi ni Sapaw. Hindi ito katulad ng ibang taong may mataas sa pinag-aralan, pero marami itong magagandang prinsipyo sa buhay.
Nakapag-aral ka ba? Tanong ni Velvet sa binata. Nahihiyang ngumiti si Sapaw. Hanggang elementary lang. Hindi naman din mahalaga sa nayon namin kung nakapag-aral kami o hindi. Isa pa, malayo na ang high school, kaya hindi na kami tumuloy. Naging interesado ka agad si Velvet. Pero, kung papipiliin ka, gusto mo bang ituloy ang pag-aaral mo? Oo naman, masarap matuto kapag maraming alam. Pakiramdam ko, hindi kami maluloko ng ibang tao. Napangiti si Velvet. Ganito, since magtatagal ka naman dito at hinahanap mo rin naman ang nanay mo, mag-aral ka na rin. Kapag kumikita ka na, pwede mong pagsabayin yun. Kakausapin natin si Ate Melissa para mapagsabay mo ang pag-aaral at ang mga audition mo. Tutulungan din kita para makapag-aral ka. Umawang ang bibig ni Sapaw. Talaga? Gagawin mo yan? Oo naman. Simpleng sabi ni Velvet. Napasinghap na lang siya nang bigla siyang yakapin ni Sapaw. Ramdam niya ang labis na tuwa at pasasalamat nito sa kanya. Para tuloy hinaplos ang kanyang puso. Kumislap ang luha sa mga mata ni Sapaw. Hindi mo alam kung gaano ako kasi ang marinig yan mula sa'yo. Gustong gusto ko talagang mag-aral noon pa man. Ayaw lang talaga ni tatay. Dahil natatakot siya. Kumunot ang noo ni Velvet. Bakit naman siya matatakot na matututo ka? Tumulo ang isang butil ng luha mula kay Sapaw. Natatakot siyang kapag natuto ako at maging mulat sa maraming bagay. Maging katulad ako ng nanay ko na umalis din sa bundok. Iyon ang ayaw niyang mangyari. Noong buhay pa si tatay, lagi niyang sinasabing wag ko nang hanapin ang nanay ko. Pero hindi ko magawa. Gusto ko pa rin siyang makita kahit iniwan niya kami. Ngayon lang siya nakakita ng lalaking sobrang totoo sa harapan niya. Kapag malungkot ito, nababagabag o natutuwa, hindi ito nagdadalawang isip na ipakita sa ibang tao. At sa ganoong katangian ni Sapaw, umusbong ang kagustuhan ni Velvet. Naingatan ang lalaki sa kahit sino mga pwedeng manakit dito. Marahan niyang pinunasan ang luha ni Sapaw. Tahan na, kapag nakita mo ang nanay mo, ipakita mong lumaki ka ng maayos kahit wala siya. Maging matatag ka. Pangako, nasa tabi mo ako. Hindi kita iiwan. Nanginig ang boses ni Sapaw. Salamat talaga. Napangiti siyang muli. Nagpatuloy na si Velvet sa pagluluto. Hinayaan niya naman si Sapaw manood ng TV sa sala. Para kahit papaano, gumaan naman ang loob nito. Sapaw, halika na. Kumain na tayo. Nakangiting paanyaya niya rito. Hinila ni Velvet si Sapaw sa dining area. Nang magsimula siyang maghanda ng hapunan, buong pananabik na tinulungan siya nito sa pag-aayos ng mesa. Napangiti siya. Kumikinang pa rin ang mga mata ni Sapaw sa pagkakahumaling sa sari-saring pagkaing iniluto niya. Sabay silang naupo at habang kumakain, hinanamnam ni Sapaw ang bawat kagat na may halong tuwa at kuryosidad. Pinuri nito ang luto ni Velvet ng may taus-pusong sinseridad. Nagiinit tuloy ang kanyang pisngi. Kung puriin mo naman ako, parang daig ko pa ang pinakamagaling na chef sa buong mundo. Hindi ako nagkamali nang isipin kung masarap kang magluto, baby. Sa bundok, nagluluto kami ng mga simpleng pagkain sa bukas na apoy. Mga simpleng putahe lang. Pero itong niluto mo sa akin ngayon ko lang natikman to. Saad pa ni Sapaw habang puno ang bibig. Matamis na ngumiti si Velvet. Naaantig sa sinabi nito. Natutuwa akong nagustuhan mo, Sapaw. Pero dahan-dahan lang, okay? Baka mabulunan ka. Huwag ka rin magsalita habang puno ang bibig mo. Tumingin si Sapaw sa kanya na parang masunuring bata. Bumagal pa ang pagnguya nito. Mahina siyang tumawa. Lahat na yata ng kilos ng lalaki, napapaysaya siya. Nagsalita siya pagkatapos humigop ng juice. Alam mo, akala ko nakakatakot ka. Ang gaan mo naman palang kasama.
Ang sarap-sarap mong kausap kapag hindi mo alam ang mga bagay. Tapos, ako ang nagtuturo sa'yo. Masaya akong napapasaya kita, baby. Nangingiting saad ni Sapaw. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang gabi. Nagbabahagi sila ng mga kwento at tawanan sa bawat isa. Nakakahawa ang tawa ni Sapaw. Pinupuno nito ng init at kagalakan ang kondo ni Velvet. Wait, may papatikim ako sa'yo. Binili ko to sa favorite bake shop ko. Strawberry cheesecake ang tawag dito. Pinagslice niya ito ng cake at sinubuan. Nanlaki ang mga mata ni Sapaw. Ang sarap nga. Mahinang tumawa si Velvet at kumain na rin. Bawal siyang kumain ng sweets dahil may audition pa siya. Siguradong mapapagalitan siya ng kanyang manager. Pero di bali na lang. Hindi niya ipagpapalit ang pagkakataong iyon kasama si Sapaw. Pinunasan ni Velvet ang amos nito. Pinunasan ni Velvet ang gilid ng labi ni Sapaw. Ang dungis, ang laki mong tao, pero para kang bata kumain. Salamat. Sobrang sarap ng mga pagkain na hain mo sa akin. Siguradong tataba na ako. Natatawang sabi ni Sapaw. Natagpuan na lang ni Velvet ang kanyang sariling komportable sa presensya ni Sapaw. Nakakaakit ang kainosentehan at tunay na pagpapahalaga ng lalaki sa mga simpleng kasiyahan nito sa buhay. Nang malapit na ang gabi, tinulungan siya ni Sapaw na maglinis ng mesa at maghugas ng mga pinggan. Banayad, ngunit sigurado ang malalakas nitong kamay. Saan ito ilalagay? Tanong sa kanya ni Sapaw. Sige, ipatas mo na dyan. Napangiti si Velvet nang dahan-dahan at maingat na ginawa iyon ng binata. Pagkatapos maghugas, pumunta na sila sa kani-kaniyang kwarto. Good night, Sapaw. Good night. Tumango si Velvet. Sana, magandang gabi mo at maging mahimbing ang pagtulog mo. Napakamot sa batok si Sapaw. Sino ba namang hindi hihimbing ang tulog? Pinakain mo ako ng masarap eh. Mahina siyang tumawa. Oo na, masarap na ang luto ko. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Isasama ka ni Ate Melissa sa trabaho ko bukas para malaman mo kung anong gagawin. Pumasok na rin si Velvet sa kanyang kwarto. Sinapo niya ang kanyang dibdib at napatingin sa bintana. Pinanood niya ang city lights mula roon. Hindi niya mapigilan na tumawa ng mahina sa sarili. Puno ng init ang kanyang puso at panibagong pakiramdam ng pagtataka. Sa mga sumunod na araw, sinama na nga ni Velvet si Sapaw sa kanyang trabaho. Kahit minimake-upan siya, hindi niya mapigilang tignan ito. Nakaupo lang ito sa sofa sa dressing room. Halatang bago sa paningin nito ang mga nakikita. Hindi katulad ng unang beses na nakita ni Velvet si Sapaw, mas maayos na ang pananamit nito. Tinulungan na ito ng kanyang manager. At kahit na hindi na mag-effort, natural na mawabagay ang kahit anong damit kay Sapaw. Parang natural na lang dito ang magandang pagdadala ng damit. Tila mahihiya ang damit na susuotin nito, kaya outfit na lang ang mag-a-adjust para sa lalaki. Nang matapos siyang ayusan, pinalapit niya si Sapaw sa kanya. Gutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? Umiling naman ito. Hindi pa naman. Ang daming nilagay sa mukha mo. Maganda ka kahit walang maraming kolorete sa mukha, baby. Ang daling sabihin sa'yo maganda ako, no? Totoo rin naman, baby. Ang ganda-ganda mo. Puno ng sinseridad na sabi ni Sapaw. Humalakhak si Velvet bago ibahin ang usapan. Oo nga pala, kumusta ang audition? Natanggap ka ba para sa commercial? Tumango si Sapaw. Oo, medyo kinakabahan nga ako. At sa labas kanina, marami na palang nakakakilala sa akin. Tinapik ni Velvet ang pisngi nito. Deserve mo rin naman ng recognition. Bukod sa gwapo ka, may mabuting puso ka pa. Paano kung talagang sumikat ka na? Siguradong mamahalin ka pa ng maraming tao.
Pagmamahal mo lang naman ang gusto ko, baby. Marahang saad ni Sapaw. Napakagat-labi si Velvet. Ang corny mo. Darating din tayo dyan. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Kakakilala niya pa lamang kay Sapaw, pero tila kilalang-kilala niya na ito. Wala rin naman kasing ibang tinatago ang lalaki. Alam niya sa sarili niya na mabuting tao si Sapaw. Kapag kasama ni Velvet ang binata, simpleng masaya lang siya. Hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong pressure. Ni hindi rin sumasagi sa isip niya si Dylan. Parang ang wala ng epekto sa kanya ang break-up nilang dalawa. Siguro dahil kay Sapaw. Mas nararamdaman niyang pinapahalagahan siya. Tila kahit ano pang mangyari, pipiliin pa rin siya ng binata. Hindi siya nito ipagpapalit sa kahit na anong imahe o karera. Kaya sino si Velvet para hindi mahulog sa isang tulad ni Sapaw? Maya-maya ay tinawag na si Velvet sa studio. May photoshoot sa jeans sa araw na yon. Pantalon lang ang suot niya at black bra naman sa pang-itaas. Nang hubarin niya ang kanyang roba, nakita niyang napalunok si Sapaw. Mahina lamang siyang tumawa. Ang sexy mo pa rin talaga, Velvet. Nakangiting sabi sa kanya ni Ate Melissa at kinuha ang roba niya. Tumango siya. Nasaan na bang kasama ko sa shoot? Huwag kang mag-alala, parating na rin yun. Madali na lang din siguro matatapos to. Mall show ang sunod dito. Pwede mo namang isama sa stage si Sapaw. Total, marami rin namang kating-kating makilala yung mapapangasawa mo. Natatawang sabi sa kanya ng manager. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ate Melissa, baka may makarinig sa'yo. Pinatigil ko nga kakadaldal about yan si Sapaw. Tapos ikaw naman ngayon. Para namang magpapakasal nga ako sa kanya. Na hindi ko nga siya mahal. Inasar pa siya ng kanyang manager. Oy sus! Mahuhulog ka rin. Diba? Nag-break na ka ni Dylan. Mas okay naman tong si Sapaw, no? Kahit taga-bundok, may paninindigan pagdating sa'yo. At take note, mas gwapo at macho pa. San ka na? Napairap na lamang si Velvet. Pero totoo naman ang sinabi ng kanyang manager. Sa pagitan ni Dylan at Sapaw, mas may paninindigan nga si Sapaw. Maya-maya ay nagsimula na ang shoot. Professional naman si Velvet, kaya sanay na siya nga may mga katrabahong lalaki na halos hubad na. Iyon nga lang, hindi ganoon si Sapaw. Hinawakan na ni Velvet ang abs ng kasama niyang modelo. Tuloy-tuloy ang pagkuha ng photographer. Pero laking gulat niya nang lumapit sa kanya si Sapaw. Hinila siya nito mula sa lalaki. Teka, Sapaw, ano bang ginagawa mo? Gulat na tanong ni Velvet. Masama ang tingin ni Sapaw sa modelo. Walang pwedeng tumikit at humawak sa baby ko. Naiintindihan mo. Ako lang. Napalunok si Velvet sa sobrang kaba. Hindi niya alam kung selos ba ang nakikita niya sa mukha ni Sapaw. Pero hindi muna iyon ang kanyang iisipin. Kailangan niyang ayusin iyon dahil nasa trabaho pa rin siya. Lumapit si Ate Melissa kay Sapaw. Halika muna. Mag-usap tayo, ha? Ipapaliwanag ko sa'yo. Sumama na rin siya sa pagpapaliwanag. Natigil na rin pati mga trabaho ng mga tao sa loob ng studio. Nahihiya na talaga si Velvet. Naiirita na siya kay Sapaw. Mariing umiling si Sapaw. Hindi pwedeng hawakan ng lalaking yun. Ang mapapangasawa ko. Nang hawakan niyang hita ni Velvet. Gustong gusto ko nang ipalapas sa leyo ng lalaking yun. Pilit na pinapakalma ng kanyang manager si Sapaw. Trabaho lang naman yun. Wala namang kahit na anong gagawing masamang model kay Velvet. Ganito talaga ang trabaho niya. Sana maintindihan mo yun. Nasa mukha pa rin ni Sapaw ang pagtutol. Hindi na ako papayag. Hinahawakan niyang babaeng gusto kong pakasalan. Na hindi ko pa nga lubusang napapaibig si Velvet sa akin. Kaya hindi ako papayag. May bahid ng iritasyong nagsalita si Velvet. Pwede ba, Sapaw? Huwag kang umasang parang pag-aari mo ako. Dahil hindi naman ako sa'yo. Wala akong pakialam sa paniniwalang meron ka. Pero sana, respetuhin mo rin ang desisyon ko.
Hindi pa kita kilala. Hindi ko gustong magpakasal sa'yo. Huwag mong i-offer sa akin yan na parang nag-aalok ka lang ng candy. Parte to ng trabaho ko. Wala namang mali siyang ginawa sa akin ng model kanina. Pareho kaming professional. Hindi ka pwedeng basta nalang sumugod o maghalit sa kanya dahil trabaho lang din ang pinunta niya rito. Alam mo bang nakakaabala ka ng trabaho, ha? Kung wala kang maidudulot na maganda, lubayan mo ko. Sinuway kaagad ni Ate Melissa si Velvet. Velvet, tama na. Pero nagpatuloy pa rin si Velvet. Totoo naman eh. Masyado siyang nangingialam sa buhay ko. Kung umasta siya, parang boyfriend ko siya. Pero hindi naman. Malay ko kung masamang tao yan o hindi. Ni hindi ko nga alam kung ang buong pagkatao niya, bukod sa pagiging taga-bundok at paghahanap sa nanay niya. Masyado siyang pumapapel sa buhay ko na parang may karapatan siya. Hindi na nakapagsalita pa si Sapaw. Titig na titig lamang ito sa kanya. Parang anumang oras, maiiyak na ito. Alam niyang labis ang mga nabitiwan niyang salita. Kaya lang, hindi na mapigilan ni Velvet ang kanyang inis. Ayaw niyang naiistorbo, lalo na ang kanyang trabaho. Bumuntong hininga si Ate Melissa at humarap sa lalaki. Mabuti pa, Sapaw. Sa van ka muna. Nandoon naman si Manong. Hintayin mo na lang matapos si Velvet dito. At doon ka maghintay para hindi ka na mainis sa mga nakikita mo rito. Umigting ang panga ni Sapaw, pero sumunod na rin naman ito. Sinapu na lang ni Velvet ang kanyang noo. Napaka-unprofessional ang nangyari. Sinasakyan niya ang mga gusto ng lalaki, pero hindi siya papayag na umabot sa puntong maaapektuhan pati ang kanyang trabaho. Panay tuloy ang paghingi niya ng tawad sa mga staff at photographer. Sobrang nahihiya siya. Pati co-model niya na wala namang masamang intensyon na abala pa. Natapos naman nila ang photoshoot. May mall show pa. Nang makapasok siya sa van, sa likod nakapwesto si Sapaw. Tahimik lang ito at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Napairap si Velvet. Siniko siya ni Ate Melissa. Suyuin mo na. Kumunot ang noo ni Velvet. At bakit ko gagawin yun? May kasalanan siya. Kaya dapat, alam niya ang maling ginawa niya sa studio kanina. Sa mall show, nasa backstage lang si Sapaw. Nakaupo lang ito roon, parang tuod doon. Bawat pumapasok na staff at mga artista, napapalingon sa kanya. Tinaasan niya ng isang kilay ang isang baguhang artista. Ang lagkit kasi ng tingin nito kay Sapaw. Tara na, Velvet. Umakyat ka na sa stage. Turn mo na. Sabi sa kanya ng kanyang manager. Tumayo naman si Velvet. Hindi pa rin tumitingin sa kanya si Sapaw. Mukhang nagtatampo talaga. Pumunta tuloy siya sa stage na ito lang ang iniisip. Pawisan siya nang matapos. Natigilan siya nang makitang wala sa upuan si Sapaw. Hinanap niya ito sa paligid, pero wala talaga. Ate Melissa, nasaan si Sapaw? Nag-aalalang tanong ni Velvet. Napalingon ang kanyang manager sa paligid. Ha? Hindi ko alam. Marami akong ginagawa kanina. Hindi ko napansin. Kinabahan kaagad si Velvet. Hindi niya alam kung bakit. Maraming nakakakilala kay Sapaw. Baka pagkaguluhan ito ng fans. Pauwi na rin sila. Walang guard para sa lalaki. Nakasakay na siya ng van. Wala pa rin si Sapaw. Ate Melissa, please naman po. Pakihanap po siya. Nag-aalala na po ako sa kanya. Baka dumugin siya ng fans. Abala na ang kanyang manager. Oo, pinapahanap na eh. Dito ka lang. Ipapahanap ko na. Kung lalabas ka pa, mas lalong magkakagulo. Nang masarado ang pinto ng van, napasandal si Velvet sa backrest. Napakagat-labi siya. Baka umalis naman talaga ito dahil inaway niya. Kung ano-ano pa namang sinabi ni Velvet sa binata. Sumipa ang konsensya sa kanya. Maya-maya ay natanaw na rin niya ang kasama ng guards si Sapaw. Sinakay agad ito sa sasakyan. May ngiti pa sa mga labi.
Pero hindi niya napigilan na umiyak. Niyakap niya agad ang binata. Hindi na napigilan ni Velvet sermonan ito. Saan ka ba nagpunta, ha? Alam mo bang sobrang nag-alala ko sa'yo? Kilala ka na ng mga tao. At karamihan ng mga tao sa malls, mga fans ko. Paano kapag dinumog ka ng mga tao, ha? Napalunok si Sapaw. Pasensya na. Alam kong galit ka. Gusto ko lang namang mapasaya ka. Binili kita ng bulaklak dahil alam kong galit ka sa ginawa ko kanina. Pasensya na. Ayoko nang mag-away ulit tayo ng ganun. Napatingin siya sa mga bulaklak na hawak nito. Halos gutay-gutay na iyon. Hinampas niya ito nang nahawakan niyang neck pillow. Sapaw, alam mo ba kung ano ang nagawa mo, ha? Pinag-alala mo ako ng sobra. Bulalas ni Velvet sa lalaki. Hingal na hingal siya. Titig na titig lang ito sa kanya. Ano bang pumasok sa kogote mo, ha? Ano bang sinabi namin sa'yo? Di ba dito ka lang dapat sa van? Di ba? Bakit palagi ang tigas ng ulo mo? Sermon niya pa rito. Pumasok na si Ate Melissa sa loob ng van. Sa unahan ito pumuesto. Umaandar na ang van pero hindi pa rin siya matigil. Sobra pa rin ang naging pangamba niya sa nangyari kanina. Mahigpit ang hawak ni Sapaw sa mga bulaklak. Binilhan lang kita ng bulaklak. Akala ko lang naman, magugustuhan mo. Tinignan ni Velvet ang mga iyon. Nakaka-frustrate ka. Alam mo namang kilala ka na, di ba? At dumarami na ang fans natin. Sana, nagpabili ka na lang kay Ate Melissa. Napayo ko si Sapaw. Mga tagahanga mo sila. Mahal ka nila. Wala naman silang ginawang masama sa akin. Hindi lang ako makalis kanina kasi dumami na sila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Exactly. At gusto nilang malaman kung sino ka. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo yun. Kung hindi ka sinundo ng guards, sa tingin mo, makakalis ka roon ng ligtas? Ha? Ang dami nila. Wala silang intensyong saktan ka. Pero masasaktan ka pa rin kapag pinagkaguluhan ka. Napakagat-labi si Sapaw. Pinilit ko lang naman bumawi pagkatapos ng away natin kanina. Hindi ko akalain na magiging ganun yun. Pasensya ka na, baby. Bumuntong hininga si Velvet. Kinuha niya ang bulaklak mula rito. Dumaan ang pag-asa sa mga mata nito. Sinamaan naman niya ito ng tingin kaya muli itong napayuko. Halika nga rito, sabi ni Velvet sa binata. Lumapit naman ito. Pinasandal niya ang ulo ni Sapaw sa kanyang balikat. Akala niya makukontento na ito roon. Pero sumubsob ang binata sa kanyang leeg at kapit tuko kung makayakap. Napangiti naman siya at hinaplos ang buhok nito. Natatakot lang ako kapag galit ka. Ayokong nagagalit ka sa akin, baby. Mahinang sabi ni Sapaw. Tinapik ni Velvet ang braso nito. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Pasensya na rin at nasigawan kita. Hindi ko naisip ang mararamdaman mo. Sorry, Sapaw. Mas lalo lang itong yumakap sa kanya. Kahit hindi man ligaw, parang hindi na rin mapipigilang ituring ni Velvet na boyfriend si Sapaw. Hindi niya kinakahiya. Lahat ng emosyong ipinapakita nito kapag kasama siya. Sa mga lumipas na araw, nagkasundo na sila ni Sapaw. Mabait naman talaga ito. Talagang mangmanglang sa mga bagay-bagay. Kaya mas nauuna sa kanya ang emosyon. Pero kapag nakikita niya namang nagsisikap ang binata maging kalmado para sa kanya, nasisiyahan siya. Dito ka na lang muna. Marami ka namang magagawa rito eh. May shoot ako para sa teleserye. Mapapagod ka lang kung maghihintay ka sa akin. Tatawag naman ako. Sabi ni Velvet kay Sapaw at hinaplos ang mukha nito. Napabusangot naman si Sapaw. Ilang araw kang mawawala? 3? Sobrang mangungulila ako sa'yo, baby. Ako rin naman. Mamimiss kita. Kaya nga palagi akong tatawag sa'yo para mapanatag ka. Nandito naman ang PA ni Ate Melissa. Huwag kang mag-alala.
Yumakap lang ito sa kanyang bewang. Mahina siyang tumawa at napailing. Daig pa ni Velvet na may asawang iiwan. Sobrang clingy palagi ni Sapaw sa kanya. Inangat ni Velvet ang baba ni Sapaw. Paharap at nakapulupot ang mga braso sa leeg nito. Ay mga bastosa! Bulalas ng kanyang manager nang bigla itong pumasok sa kanyang kondo. Kung hindi pa tinulak ni Velvet si Sapaw, hindi pa ito kakawala. Lumingon siya kay Ate Melissa, nagulat na gulat. Pumunta ito sa kusina at parang walang nakita. Natawa na lamang siya. Umahon na siya mula kay Sapaw. Naghalika na tayo, kaya hindi mo na ako mamimiss. Dinilaan nito ang pang-ibabang labi. Baby, hindi ba sapat yun? Pinupog niya ito ng halik. Humalakhak naman si Sapaw. Ang tagal tuloy nilang nagharutan bago umalis. Napagalitan tuloy siya ng kanyang manager. Dadaan pa kasi sila sa station, kaya lalo silang malilate. Kinuha ni Ate Melissa ang kanyang atensyon. Ikaw hindi kita pinagbabawalang magkaroon ng boyfriend. Pero napansin ko, iba ang kinang ng mga mata mo kapag si Sapaw ang kasama mo. Kakabreak niyo lang ni Dylan, pero parang wala sa mukha mo ang bakas ng babae na saktan sa breakup. Matamis siyang napangiti. Genuine kasi ang emotions niya, Ate Melissa. Hindi naman siya mahirap mahalin. Nang makarating sa studio, hinayaan niya muna ang kanyang manager na makipag-usap. Pupunta muna si Velvet sa banyo. Marahang umalingaw-ngaw ang mga yabag niya sa makintab na sahig. Maya-maya ay isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ang humila sa kanya. Dinala siya nito patungo sa isang kalapit na bakanteng dressing room. Dylan? Anong ginagawa mo? May halong pagtataka at pagkairita ang boses ni Velvet. Pilit niyang inaalis ang braso ng kanyang ex-boyfriend mula sa pagkakahawak dito. Ang matinding titig ni Dylan ay nasa kanya. Halata ang desperasyon at pananabik sa muka. Umiling si Dylan. Velvet, please, pakinggan mo lang ako. Napabuntong hininga si Velvet. Hindi ito ang oras o lugar, Dylan. Hindi pwedeng basta. Kailangan mong malaman. Kailangan kong malaman kung seryoso ka ba talaga sa lalaking bobo na yun. Putol ni Dylan. Nakikiusap ang boses. Kumunot ang noo ni Velvet. Pwede ba? Huwag mong tawaging bobo si Sapaw. Napagkaitan lang siya dahil sa bundok siya lumaki. But it doesn't mean may karapatan kang tawagin siyang bobo. Dahil you know what? Sa inyong dalawa, mas totoo at makatao naman siya. Bumaha ang inis sa mukha ni Dylan. Sabihin mo sa akin na hindi mo totoong boyfriend siya, Velvet. Hindi ako pumayag na makipag-break ka sa akin. Sabihin mo, may nararamdaman ka pa rin sa akin. Mapakla siyang tumawa. Pagkatapos ng ginawa mo, tingin mo, mamahalin pa kita? Selfish ka. Hindi ko kailangan ng mga katulad mo. Hindi ko kailangan ng partner na ipapahamak ako para lang hindi siya masira. And for your information, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Baka nga inis lang tong nasa dibdib ko dahil sa paulit-ulit na ginagawa mo sa akin. Lagi mong pinagmumukhang hindi mo ako priority. Tapos na tayo. Wala ka nang magagawa roon. Kung gusto mo, gawin mo na lang na totoong girlfriend mo ang ka-love team mong si Nadine. Mukha pa namang patay na patay sa'yo yun. At huwag ka nang maglalakas loob na isama si Sapaw sa mga issue natin. Wala siyang kinalaman sa atin. Pero bakit, Velvet? Nag-crack ang boses ni Dylan. Naging maganda naman kahit papaano ang pagsasama natin. Diba? Maaari tayong maging okay ulit. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Matatag pa rin ang paninindigan ni Velvet. No, Dylan. It is too late for us. Naka-move on na ako. Hinanap ng mga mata ni Dylan ang mga mata niya. Nabigla ka lang. Magbabago pa ang isip mo. Hindi ko matatanggap to, Velvet. Mahal pa rin kita. Lumapit si Dylan ng isang hakbang.
Bigla nitong hinalikan ang kanyang mga labi na wala siya ng mga nagawa. Mabilis niyang itinulak ang lalaki. Ano ba, Dylan? Matigas na sabi niya at muling umatras. Hindi mo maaaring patuloy na gawin to. Hindi na tayo magkakabalikan dahil may iba na akong mahal. Bumaba ang kamay nito sa tagiliran. I'm sorry, Velvet. Hindi ko lang matanggap na tapos na tayo. Napailing siya. Sa mabigat na puso, tumalikod si Velvet at lumabas ng dressing room. Iniwan niya si Dylan doon. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan niya ang sarili laban sa gulo ng mga emosyong nagbabanta sa kanya. Nasa kanya na si Sapaw, ang tunay na lalaking nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Hindi siya mangmang para pakawalan ang katulad ni Sapaw, kaya hindi siya magpapadala sa pagmamag-aawa ni Dylan. Natuto na siya ng sobra. Pinilit na lang ni Velvet kalimutan ang nangyari. Tinapos niya ang kanyang trabaho para makauwi na kaagad siya. Baka kapag nagtagal siya, magtampo pa si Sapaw sa kanya. Para pa namang kinawawang tupa ang kanyang boyfriend. Kaya nang matapos ng trabaho, nagmamadali na siyang umuwi. Bumilis ang mga yabag ni Velvet habang papalapit sa pintuan ng kanyang kondo. Nang mapindot niya ang passcode, handa na siyang tawagin ang pangalan ni Sapaw. Ngunit natigilan siya nang makita niya ang isang hindi inaasahang nakatayo sa kanyang sala. Naroon ang kanyang stepmother na si Lydia. Tita Lydia, ano pong ginagawa mo rito? Kasama niyo po si Daddy? Tanong ni Velvet dito. Velvet, nag-aalinlangan itong simula. kailangan kitang makausap. Nasaan po si Sapaw? Umiwas ng tingin si Lydia. Wala siya dito ngayon. Mukhang lumabas din yata, Iha. Naguguluhan si Velvet. Bakit ka po nandito, Tita Lydia? Ano pong sadya niyo sa boyfriend ko? Bago pa makasagot si Lydia, bumukas ang pinto sa likod ni Velvet. Akala niya, sasalubungin siya ni Sapaw ng ngiti at yakap. Pumasok ang binata. Bakas ang galit sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Pero umawang ang bibig nito nang makita si Lydia. Tumikim si Velvet. Sapaw, si Tita Lydia, stepmother ko. Pangalawang asawa ni Daddy. Tita, si Sapaw, boyfriend ko po. Naguguluhan na siya sa reaksyon ng dalawa. Napasinghap si Velvet nang umiyak ang kanyang stepmother. Seryoso naman si Sapaw, pero halata ang hinanakit sa mga mata. Anak, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Lydia kay Sapaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Velvet. Kung ganoon, ang kanyang madrasta at ang nanay ni Sapaw na nang iwan sa mga ito, ang totoo nitong ina. Hinawakan ni Velvet ang braso nito, pero matalim siyang tinidnan ng binata. Sapaw, hindi siya pinansin ng lalaki at humagbang patungo kay Lydia. Nagsinungaling ka sa amin, nanay. Sa loob ng maraming taon, hinintay ka naming bumalik. Tapos, yun naman pala, may ibang pamilya ka na. Paano mo nagawa to? May halong lungkot at panghihinayang ang mukha ni Lydia. Sapaw, hindi ko sinasadya. Hindi iyon ang pinangarap kong buhay. Ayokong tumira sa bundok. Ito talaga ang buhay ko. Pinakasalan ako ng ama ni Velvet. Mahal namin ang isa't isa. Wala na siyang nagawa nang umalis si Sapaw. Naguguluhan si Velvet sa nangyayari. Kakauwi niya lang at iyon agad ang nadatnan niya. Tita Lydia, ikaw po ba ang tunay na ina ni Sapaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Velvet. Before you came into our lives, sinabi mo po sa amin na single po kayo, na wala na kayong pamilya. Pero ano po ito? May ibang asawa po kayo bukod kay Daddy? Iniwan niyo pa ang sarili niyong anak para sa amin? Mas lalong umiyak ang kanyang stepmother.
I'm sorry, Iha. Hindi kami kasal ng tatay ni Sapaw. Oo, masama akong ina na iniwan at kinalimutan ko siya. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Pero please, ako na lang ang magpapaliwanag sa papa mo. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa inyo. Disappointed siya sa nangyari. Naiwan siyang mag-isa sa kondo na iyon. Tinatawagan niya ang cellphone na binigay niya kay Sapaw. Pero iniwan pala nito iyon. Sobrang nag-alala na siya. Gabi na, pero hindi pa rin umuuwi ang kanyang boyfriend. Ilang sandali pa, nag-notif sa kanya ang message ng kanyang manager. Nanlaki ang mga mata niya sa mga article na kumalat. Picture nila iyon na Dylan na naghahalikan sa dressing room. Maya-maya ay dumating na sa kondo ang kanyang manager. Velvet, anong ginawa mo? Gusto mo ba talagang masira ng tuluyan ang career mo? Ha? Umiling agad si Velvet. Hindi po ito katulad ng iniisip niyo. Hinila niya po ako sa dressing room para makausap. Gusto niyang makipagbalikan. Pero sinabi ko, ayaw ko na. Nabigla po ako sa halik na yan. Hindi kita sa shots pero tinulak ko siya sa sobrang inis. Problemado na naman ang kanyang manager. May mga tinawagan ito. Samantalang si Velvet, natulala na lang. Iniisip niya kung nakita ba iyon ni Sapaw. Nasaan nga pala si Sapaw? Tanong ni Ate Melissa sa kanya. Umiling siya. Hindi ko alam. Umalis at hindi ko alam kung babalik pa. Hinahanap niya ang nanay niya. Kaya siya bumaba ng bundok, di ba? Well, nahanap niya na. And it happened to be my stepmother. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Si Tita Lydia ang nanay niya? Pumuntong hininga si Velvet. Kahit siya ay nagulat din roon. Ngayon ay hindi niya na alam ang gagawin. Napaiyak na lang siya. Sunod-sunod ang kanyang naging problema. Idagdag pa ang pag-aalala niya kay Sapaw. At katulad ng hinala ni Velvet, hindi na nga ito umuwi. Hindi niya alam kung saan siya malungkot. Sa karir niyang pinuputakte ng mga bashers o sa pagkawala ni Sapaw sa kanya. Cancel lahat ng appointments mo this week. Huwag kang lalabas sa kondo mo kahit anong mangyari. Maglaylaw muna tayo. Aayusin ko lang ang gusot na to. Pati ang biglang pag-alis sa Sapaw. My gosh! Madali akong tatanda sa inyong dalawa. Nasa stress na ako. Reklamo ni Ate Melissa sa kanya. Pero paano naging si Velvet siya kung hindi matigas ang kanyang ulo? Hindi siya mapakali. Kailangan niyang makausap si Sapaw. Kaya kahit bawal, umalis pa rin siya. Pupunta siya kung saang lupalop ito ng bundok nakatira. Nakasuot siya ng face mask at cap dahil baka may makakilala sa kanya. Hindi siya sanay mag-commute pero para lang makita si Sapaw, gagawin niya. Iyon na yata ang literal na tatawirin ang bundok, makita lang ang lalaking kanyang minamahal. Saan po ba makikita ang tribong ito? Tanong niya sa isang naninirahan doon. Hingal na siya. Mataas ang mga lugar. Puro paahon tuloy ang kanyang ginawa. Napansin niyang hindi na pala talaga sobrang katutubo ang mga naroon. May mga nakita siyang mga turista. Kaya siguro kahit paano, hindi mangmang si Sapaw nang bumaba sa bundok. Tatawirin mo lang yan. At pagkatapos niyan, yun na. Doon nakatira ang mga katutubong tinutukoy mo. Sabi sa kanya ng matandang babae. Napalunok si Velvet. Salamat po. Tinanaw niya ang hanging bridge. Paano siya tatawid doon? Takot siya sa heights. Mas nakakatakot pa dahil gumagalaw-galaw ang tulay. Parang kapag dumaan siya, malalagot agad iyon. Napamura si Velvet. Shit! Anong gagawin ko? Sapaw, ano pa itong ginagawa mo sa akin? Kung hindi lang talaga kita mahal. Inayos ni Velvet ang dalang bag. Pagtungtong pa lamang ng kanyang isang paa, napapikit na siya sa sobrang kaba. Umatras siya, pero kung hindi niya tatawirin iyon, walang mangyayari.
Dahan-dahan siyang naglakad. Mahigpit ang hawak niya. Nawiwindang siya sa mga kasabay niyang naglalakad lang. Parang wala sa mga ito. At mas lalo pa siyang natatakot kapag umaalog ang tulay. Wala pa siya sa 1/4 pero mangiyak-ngiyak na siya. Daddy, help! Ayoko na! Ate Melissa, puntahan mo ko rito! Nanginginig niyang sigaw. Velvet? Tumunghay agad siya nang marinig ang boses ng lalaki. Sapaw! Oh my gosh! Nandito ka! Kumunot ang noo ni Sapaw sa kanya. May tikin sa likod nito at may mga lamang kung ano-ano. Gusto niyang lumapit dito pero hindi niya magawa. Marahan itong lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Doon ka na sa nobyo mo. Napairap si Velvet pero natatakot pa rin. Anong sinasabi mo? Talagang pupunta ako rito kasi nandito ang boyfriend ko. Ano? Magagalit ka? Kasi stepmother ko ang nanay mo? Bakit ka naman magagalit din sa akin? Hindi ko naman alam yon. Bakit biglang mo na lang akong iniwan? I hate you to the bone. Umismid si Sapaw. Kahit malaman ko pang inalagaan ka ng nanay kong iniwan kami, hindi ako ganun kababaw para pakawalan ka. Nagpapasalamat pa nga ako dahil inalagaan niyang babaeng pinapahalagan ko ngayon. Pero paano naman kung hindi ako mahal ng babaeng mahal ko? Ipagpipilitan ko pa ba ang sarili ko? Bahala ka nga dyan. Umuwi ka na sa inyo, Velvet. Bumalik ka na sa boyfriend mong bagay sa mundo mo. Napasigaw si Velvet nang tinalikuran siya nito. Sapaw! Shit! Huwag mo akong iwan dito. Sobrang natatakot na ako. Kapag namatay ako rito, mumultuhin talaga kita. Pero tuloy-tuloy pa rin talaga si Sapaw sa paglayo sa kanya. Kung ganon, nakita talaga nito ang mga larawan. Sobrang naiinis na siya sa kanyang sitwasyon. Idiot! Ano? Tatalikuran mo talaga ako? Papakawalan mo ako kung kailan mahal na kita. How dare you to do that to me? I'm Velvet! Naiinis niyang sigaw. Tumigil ito sa paglalakad. Nakuha nila ang atensyon ng mga tao. Nahihiya na siya ng sobra. Sa harap pa talaga siya ng maraming tao magtatapat ng pag-ibig. Nagpatuloy si Velvet. Mahal na kita, Sapaw. Naririnig mo ba ako, ha? Kahit velvet ka ng velvet, I don't care anymore. Hindi ko ginusto yung nakita mo sa amin ni Dylan. Nabigla din ako, pero tinulak ko siya. Before you, ex-boyfriend ko na si Dylan, pero wala na akong pakialam sa kanya. Simula nang dumating ka sa buhay ko, sa'yo na lang palagi ang atensyon ko. Kaya sinong hindi mahuhulog, ha? Kaya please, listen to me. I'm sorry, kahit hindi ko sinasadya yun. Pero Sapaw, mahal na kita. Sa wakas, humarap na sa kanya si Sapaw. Kung ganun, lumapit ka sa akin kung talagang mahal mo ako. Umawang ang bibig ni Velvet. What the? Tumaas ang kilay ni Sapaw. Tila nangahamon. Akala ko ba, mahal mo ako? Napalunok si Velvet. Pinagpapawisan na siya ng malamig. Humakbang ulit siya palapit. Siguradong namumutla na siya. Sinisikap niyang makalapit kay Sapaw, pero bago niya magawa iyon, tumakbo na palapit sa kanya ang binata. Napatili si Velvet. Huwag kang tumakbo! Baka masira nga! Hindi na siya nakapagsalita nang malalim siyang halikan ni Sapaw. Hindi niya alam kung para saan ang malakas na tibok ng kanyang puso. Lahat ng takot niya sa heights, nabunta na sa takot na mawala sa mga bisig niya si Sapaw ng mga oras na iyon. Mahal na mahal din kita, baby. Huwag mo na ulit gagawin yun, ha. Madudurog ang puso ko kapag nangyari ulit yun. Marahang sabi ni Sapaw pagkatapos ng halik. Napangiti si Velvet at umiling. Alam mo, kapag nagsiselos ka, parang gusto na kitang pakasalan, Sapaw. At iyon na nga ang nangyari. 2 beses silang kinasal ni Sapaw. Isa sa simbahan
at isa sa nakasanayan ng mga ito sa tribo. Tinanggap nila ng buong buo ang bawat isa sa kabila ng mga pagkakaiba. Nagkasundo na rin sila Sapaw at si Lydia. Iyon din ang gusto niya sa kanyang asawa. Hindi mapagtanim ng sama ng loob si Sapaw. Matampuhin lang talaga kapag nagsiselos. Nang matapos ang kontrata ni Velvet, tumigil na siya sa showbiz. Gusto na rin niya kasing malayo sa intriga. Marami pa nga ang nagulat nang malamang kasal na siya kay Sapaw. Hindi rin naman kasi siya nagpaliwanag tungkol sa lumabas na pictures nila ni Dylan. Maraming lumabas na issue, pero hindi niya na lamang pinansin. Gusto niya ng simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya. Nagtayo na lamang siya ng restaurant at katulong niya si Sapaw. Congratulations, baby! Bati ni Velvet sa kanyang asawa nang matanggap nito ang college diploma. Napangiti ito at agad siyang niyakap. Salamat, baby. Hindi ko magagawa to kung wala ang suporta mo at ang mga anak natin. Humalakhak siya at ibinigay ang kahon kay Sapaw. Graduation gift ko, sa'yo. Ngiting-ngiting binuksan ni Sapaw ang kahon. Mahina na lang siyang tumawa nang bigla na lang tumulo ang mga luha nito. Ganoon palagi ang reaksyon nito kapag nalalamang buntis siya. Parang laging bago rito kapag nalalaman nitong may bagong miyembro na darating sa kanilang pamilya. Mahigpit siyang niyakap ni Sapaw. Salamat, Velvet. Huwag ka munang masyadong magpagod. Ako munang bahala sa negosyo. Magpahinga ka sa bahay, ah. Tumango naman si Velvet. Kung iisipin, nakakatawa ang pundasyon ng pagmamahalan nila ni Sapaw. Pero sa dami ng nangyari, sila pa rin hanggang dulo. Nakilala pa rin nila ang bawat isa at umusbong ang pag-ibig na kanilang hindi inaasahan sa kanilang mga buhay. Ang pag-ibig ay hindi kinikilala ang mga pagkakaiba. Ito ay tumatalon sa mga hadlang, tumatalon sa mga bakod, tumatago sa mga pader, para makarating sa destinasyon na puno ng pag-asa. Wakas.